Umiling-iling si Ginoong Chelao, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hindi ako makapaniwala kung hindi ko mismo nakita sa sarili kong mga mata, sabi niya kay Baiwo. Matapos magpakitang gilas, nagtanong si Baiwo, kaya sinasabi ko na ang espada na ito ay ginamit ni Liu Bei, maniniwala ka ba? Hinangaan ni Ginoong Che ang talino ni Baiwo sa pagkalkula ngunit sumagot siya, hinahangaan ko si Ginoong Bai sa kanyang matalinong pagkalkula. Ang mga matatanda ay nagsagawa ng tekstwal na pananaliksik sa pinagmulan at kasaysayan ng mga bagay sa bahay. Pero hindi nila kayang patunayan na ginamit nga ni Liu Bei ang espadang ito. Medyo mahirap itong paniwalaan kung pagbabatayan lang ang deduction mo, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Baiwo sa narinig, kaya't napatanong siya, si Chelao ay hindi pa rin naniniwala sa akin? Sumagot naman ang kanyang sistema, 100% na naniniwala na si Ginoong Che sa iyo. Napaisip si Baiwo, ngayon na kumbinsido na siya, bakit siya naninindigan pa rin laban sa akin? Bigla siyang may naisip at tinanong ang kanyang sistema. O baka naman may gusto siyang sabihin. O baka may gusto siyang ipagawa sa akin. Sumagot ang sistema, 100% na may gusto siyang sabihin at ipagawa sa iyo. Habang pinagmamasdan ni Baiwo ang 100% success rate sa kanyang harapan, naisip niya, ang matandang ito ay talagang kahanga-hanga. Kanina lang napahanga ko siya, at ngayon, ginamit niya ang 26 na taktika pabalik sa akin. Tunay siyang karapat-dapat na maging isa sa mga nangungunang elder sa mundo ng anti-gang bagay. Napansin ni Baiwo si Ginoong Che na tila may malalim na iniisip, kaya muli siyang nagtanong sa kanyang sistema, posible kayang ito yon. Ang bagay na nagpapalungkot sa kanya ay tiyak na may kinalaman sa antik, tama ba? Mayroon bang bagay na hindi niya masabi kaya gusto niyang ipa-identify sa akin? Sumagot ang sistema, tama ang hinala ni Baiwo. Kaya't nagtanong si Baiwo, matandang Che, mayroon ka bang gustong ipasuri sa akin? Nagulat si Ginoong Che sa narinig at nanlaki ang mga mata. Paano mo nalaman? Napabuntong hininga siya, ngayon na kinalkula na ni Ginoong Bai, sasabihin ko na ng direkta. Totoo nga na may iniisip ako tungkol sa isang anti-gang bagay nitong mga nakaraan. Kung matutulungan ako ni Ginoong Bai na malaman ang pagiging tunay ng antik na yon, malaking tulong yon sa akin. Naisip ni Baiwo, si Chelao ay talagang may problema. At kung matutulungan ko siyang lutesin ito, hindi ba't ito'y isang magandang pagkakataon para sa mas malalim na komunikasyon? Sumagot siya, ang iyong problema ay parang problema ko na rin. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Salamat, Ginoong Bai, sagot ni Ginoong Che. Bumaba sina Baiwo at Ginoong Che sa basement ng bahay. Namangha si Baiwo sa nakita niya, wow, mayroon palang ganito kalaking basement sa ilalim ng iyong lugar, matandang Che. Sumagot si Ginoong Che, sa aming negosyo. Kailangan naming maging maingat, maraming kayamanan ang kailangang ingatan. Ilang panahon na ang nakalipas, ang matanda ay nagkaroon ng isang blue and white dragon jar. Napaka-ekspertong pagkakagawa, napakahusay ng craftsmanship. Napaisip si Baiwo, karapat-dapat siyang maging elder sa mundo ng mga anti-gang bagay. Ang lugar kung saan nakaimbak ang mga anti-gang bagay ay sobrang high grade, kumpara sa akin at kay Patty Wang, para lang kaming nag-aaway sa maliit na bagay. Binuksan ng matanda ang malaking vault, kasunod si Baiwo. Habang naglalakad sila papasok, nagsalita ang matanda, pinilit ko na ang lahat ng makakaya ko, pero kahit anong tingin ko, parang totoo pa rin ito. Sa isip ni Baiwo, nagtanong siya, bakit kaya may duda pa rin si Chelao? Nagpatuloy ang matanda, pero alam ko na kung bakit, may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman sa puso ko. Palaging may mali, kaya hindi ko pa matuloy-tuloy ang deal. Kung ma-identify ni Ginoong Bai na tunay ang kayamanang ito, opisyal ko nang bibilhin ang jar na ito. Siyempre, anuman ang resulta, bibigyan kita ng benepisyong fee na 10 milyong yuan. Sa loob ng isip ni Baiwo, may halong pagdududa, parang para lang ako sa 10 milyon. Bigla namang sumingit ang system ni Baiwo, tama, 100%. Naiinis na sagot ni Baiwo, pwede ba tumahimik ka? Higit pa dyan ang ambisyon ko. Tinuturo ni Mr. Che ang isa pang malaking vault. Ginoong Bai, naroon sa loob ang bagay na ito. Kinakabahan si Baiwo ngunit pumasok pa rin. Pagkapasok niya, agad siyang namangha sa nakitang malaking jar. Talagang kamangha-mangha ito sa unang tingin, bulong niya sa sarili. Habang itinuturo ni Mr. Che ang jar, sinabi nito, Ginoong Bai,
Ito ang tinatawag na Nine Dragon Jar. Ang market value nito ay 1.3 bilyong yuan. Nabigla si Baiwo sa narinig. 1.3 bilyong yuan. Halos hindi siya makapaniwala. Nagpasalamat si Mr. Che, maraming salamat sa iyong tulong na malaman kung totoo ito. Sumagot si Baiwo, hindi kailangang maging magalang. Ginoong Che, gagawin ko ang lahat. Habang pinag-aaralan ni Baiwo ang jar, nagtanong si Mr. Che, Ginoong Bai, kumusta? Ano ang tingin mo? Kalma namang sumagot si Baiwo, Ginoong Che, hayaan niyo akong kalkulahin muli. Ngunit habang tumitingin-tingin siya, nagtataka siya kung bakit hindi nagparamdam ang kanyang system. Nasaan na ang system? Bakit tahimik ngayon? Bigla namang sumulpot ang system, may halong inis, ang system na ito ay responsable lang sa pagsusuri ng mga tanong mo, hindi sa personal mong kapatid. Walang magawa si Baiwo kundi tanungin muli ang system, okay, panalo ka. Maaari bang itanong, totoo ba itong Nine Dragons Jar? Mabilis na sumagot ang system, peke. 100%, nagulat si Baiwo, paano mo mapapatunayan? Ipinakita ng system ang patunay, katibayan ng pamemeke, nasa ilalim ng jar. Paraan ng pagpapatunay, maaari itong masira sa pamamagitan ng pagbasag ng jar. Posibilidad ng pagkasira ng ebidensya, 4.24%. Napaisip si Baiwo, 4.24% lang ang tsansa, pero napakamahal ng jar na ito, 1.3 bilyong yuan. Kahit alam kong peke ito, paano kung mapasok sa 4% na tsansa at masira ang ebidensya? Kapag nangyari yon, wala nang ebidensyang magpapatunay na peke ito. Patay na ako. Nagtanong siya muli sa system, kayang ma-identify ba ng ordinaryong tao na peke itong jar na ito? Sumagot ang system, posibilidad ng tamang pagkakakilala ng walang tulong ng super powerful system tulad ng sa akin. 1.47%, sa isip ni Baiwo, ikaw nandadaya ka. 1.47%, halos imposibleng matukoy ito ng mga normal na tao. Pati si Ginoong Che, ang pinakamatandang dalubhasa, hindi niya ito kayang sabihin. Natatakot ako na baka pati ang ibang eksperto ay pareho lang. Delikado kung hindi ako mag-iingat, baka ako mismo ang magbaon sa sarili kong hukay. Pero kung hindi ko ito sirain, hindi lalabas ang diskarte ko at hindi na maniniwala sa akin si matandang Che. Napatingin si Baiwo kay Mr. Che, na agad namang lumingon. Napausisa si Mr. Che, Ginoong Bai, nahanap mo na ba ang sagot? Buong kumpiyansang sumagot si Baiwo, sigurado ako, peke ang banga na ito. Nagulat ang matanda, peke, Ginoong Bai, may ebidensya ka bang maipapakita? Ngumiti si Baiwo at sinabi, matandang Che, ang ebidensya ay nasa ilalim ng banga. Agad nilang sinilip ang ilalim ng jar. Habang tinitingnan, sinabi ni Mr. Che, Ginoong Bai, ilang beses na naming tiningnan ni matandang Che ang ilalim, pero wala kaming nakitang mali. Napabuntong hininga si Baiwo at tumingin kay Mr. Che, ang ebidensyang sinasabi ko ay nasa loob ng ilalim ng banga. Tanong ni Mr. Che, ang gusto mo bang gawin, Ginoong Bai, ay basagin ito. Seryoso si Baiwo, tanging ang pamamaraang yun lang ang magpapatunay na peke ang bagay na ito. Nag-aalinlangan si Mr. Che, Ginoong Bai, hindi pa tapos ang transaksyon. Hindi ko pa hawak ang pagmamay-ari ng banga. Mahalagang bagay ang basagin ito. Kung gusto mo talagang gawin, hayaan mo munang ipaalam ko kay Ginoong Zhang. Napakagat-labi si Baiwo. Sa totoo lang, natatakot din akong basagin ang jar na ito, pero kailangan kong sumugal. Sumagot siya, sige, abalahin na si matandang Che para kontakin ang may-ari ng jar. Handa akong humarap sa kanya ng harapan. Sige, sabi ni Mr. Che, tatawagan ko na si Ginoong Zhang ngayon. Makalipas ang ilang minuto, dumating na si Ginoong Zhang, ang may-ari ng Nine Dragon Jar. Matandang Che, anong nangyari? Bakit mo ako pinatawag dito? Tanong ni Zhang na may halong inis. Humingi ng paumanhin si Mr. Che, Boss Zhang, patawarin mo ako kung pinatawag kita. Nagtaka si Mr. Zhang, anong nangyari? Sa isip ni Baiwo, talagang luma na si matandang Che. Tila hindi siya nagpakita ng panig, parehong inosente ang dalawang kampo. Ngayon, mukhang nakapagdesisyon ka na. Kaya harapin muna natin ang taong ito. Sumagot si Baiwo, ikaw si Ginoong Zhang, tama ba? Habang iniisip niya, unahin ang pagbluff sa nagbebenta ng peke. Dagdag pa niya, sa tingin mo pa lang, hindi ka mukhang nagbebenta ng antik,
pero parang nagbebenta ng peking antique. Galit na sumagot si Mr. Zhang, sino ka? Anong ginagawa mo rito? May kinalaman ka ba rito? Parang walang takot si Baiwo kahit sinus index siya ng malaking lalaki. Nandito ako para tulungan si Ginoong Che na kilalanin itong Nine Dragon Jar. Sa kasamaang palad, ang Nine Dragon Jar mo ay peke. Pagmamalaki ni Zhang, peke? Maraming eksperto sa antique circle ang nagsabing totoo ito, pero ikaw? Sinasabi mong peke? Tinuro ni Mr. Zhang ang jar. Ipakita mo na kung ano ang mali sa jar na ito, sabi niya. Napangiti si Baiwo habang iniisip, ang taong ito ay talagang kumpiyansa sa kanyang pandaraya. Pero ang posibilidad na mabaigo sa pag-identify ay napakataas. Mukhang kakaiba ang kanyang teknolohiyang pandaraya. Habang kinukuha ang pamalo na pwedeng gamitin sa pagbasag sa anti-gong jar, sinabi ni Baiwo, totoo ba ito o hindi, malalaman mo lang kung babasagin mo. Hawak ang pamalo, saad nito na, ang jar na ito na nagkakahalaga ng 1.3 bilyon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko kapag binasag ko ito. Naghanda na si Baiwo na basagin ito, pero bigla siyang hinarang ni Mr. Zhang. Hindi na ito ibebenta, kaya hindi mo ito pwedeng basagin, mariing sabi ni Zhang. Inis na sumagot si Baiwo, bakit? Dahil ba peke ito? Galit na dinuro ni Mr. Zhang si Baiwo. Bata, paano mo nagawa ang hamanin ako sa harapan ko? Alam mo ba kung anong klaseng tao ako? Bakit ako magbebenta ng peke para lang sa pera? Sa isip ni Baiwo, dahil alam kong nagbebenta ka ng mga peke. Kaya huwag mo akong sisihin kung magalit ako at magbanta ng karahasan. Pero ito rin ang tamang oras para basagin ang jar. Tinapak ni Baiwo ang kamay ni Mr. Zhang at sinabing, wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Agad niyang ibinato ang pamalo sa jar at tuluyan itong nabasag, na ikinagulat ng matanda. Tulala si Mr. Zhang, hindi makapaniwala sa nangyari. Pinaalis siya ni Baiwo, lumayas ka sa harapan ko, ikaw na peke na nagbebenta. Anong ginagawa mo rito? Galit na humarap si Mr. Zhang kay Mr. Che. Bakit hindi ka nagsalita tungkol dito? Hinayaan mo lang siyang gawin ito? Sumagot si Mr. Che, well, natural lang na magbibigay ka ng paliwanag. Huwag kang mag-alala, Mr. Zhang, hindi kita pababayaan magdusa. Pero kung hindi makapagpakita ng ebidensya si Mr. Bai sa huli. Habang nagsasalita, napatingin si Che kay Baiwo. Sa isip ni Baiwo, kung magkakamali ako, ang pagkawala ng pera ay pangalawa lang. Mas mahalaga ang relasyon ko kay Mr. Che. Nagpatuloy si Mr. Che, pero kung mapapatunayan ni Mr. Bai na may problema sa jar na ito, magkakaroon tayo ng maayos na usapan. Napabuntong hininga si Baiwo, ang matandang ito ay hindi simple. Hindi madaling makarating sa ganitong antas. Wala akong pwedeng gawin kundi manalo, hindi matalo. Natawa si Mr. Zhang, kumpiyansang hindi mapapatunayan ni Baiwo na peke ang jar. Patuloy na binasag ni Baiwo ang jar hanggang sa ilalim na lang ang natira. Tama na, tinanong niya ang sistema, nasaan ang diferensya? Agad na itinuro ng sistema ang parte ng jar na nagpapatunay na peke ito. Nang papaloy na ni Baiwo ang jar, naisip niya, hindi ko pwedeng ipukpok ng maso sa diferensya, hindi ba? Porcelain ito, kaya imposible tukuyin kung saan dapat basagin. Biglang nagbabala ang sistema, sa lakas ng pagpukpok mo kanina, ang posibilidad na masira ang diferensya ay 58.7%. Nanlamig si Baiwo sa takot. Napaka-risky. Halos mawalan ako ng buhay. Pinakita ni Baiwo kung paano niya basagin ang banga. Paano naman ito? Tanong niya. 13.7% na posibilidad ng pagkasira, sagot ng sistema. Napangiti si Baiwo. Sige, gets ko na. Mas ligtas gawin ang lahat ng dahan-dahan. Huwag magmadali, lahat ay matatapos din. Walang pinagkaiba ito sa buhay. Agad na pinagpapalo ni Baiwo ang jar ng mabilis. Mas mabuting lumabas ka na agad. Habang tumatagal, mawawala na ang tiwala ng matanda sa akin. Puno ng pangangamba, sinabi ni Baiwo sa kanyang sarili, huwag mo na akong pahirapan. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Samantala, tuwang-tuwa naman si Mr. Zhang sa kanyang nakikita. Sinasabi ko sa'yo, maraming kumpanya ang gustong bilhin ng Nine Dragon Jar na ito, pero pinili kong ibenta ito sa'yo. Pero ngayon, nasira na ng tao mo. Old Che, lahat ng tao nagsasabi na totoo ito, pero itong bata sinabing hindi. Para sa iyong reputasyon, hinayaan ko siyang basagin ito. Matagal na niyang sinusuri,
pero nasaan ang ebidensya? Nagbigay naman ng kasiguruhan si Mr. Che, huwag kang mag-alala, kung ganoon nga, babayaran kita ng malaki. Pinagpapawisan na si Baiwu ng husto dahil sa kaba. Hindi, kung wala siyang makita, paano ko ipapaliwanag ito sa kanya? Grabe, ang hirap nito. Natataranta na siya dahil hindi niya makita ang ebidensya. Lumabas ka na. Sa sobrang pagmamadali, napalakas ang kanyang pagbasag sa jar. Ay hindi, napahawak na lang siya sa kanyang ulo sa pagkakamaling nagawa. Hindi maganda, tapos na. Namumut lang nagsimula siyang kalkalin ang mga basag ng jar. Masyado akong napalakas kanina. Hindi kaya nasira ang ebidensya, hindi ba? Biglang may nakita siya, at ikinatuwa niya ito. Pwede ko bang malaman kung ano ito? Inabot niya kay Mr. Che ang nakita niyang QR code. Nang makita ito ni Mr. Che, nagulat siya. Peke nga ang 9 Dragon Jar. Sinabi niya kay Boss Zhang, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag dito. Dahil sa takot, nanghina si Mr. Zhang, at hindi makapaniwala na napapatunayan ni Baiwu na peke ang jar. Imposible. Matapos siyang kaladkarin palabas, nakahinga ng maluwag si Baiwu. Nakaligtas ako, sa wakas. Bigla na lang may naalala si Baiwu. Sandali, ang sirang kutsilyo ni Fatty Wang ay parang may QR code, at itong basag na jar ay may QR code din. Mukhang magkapareho ang pinanggalingan ng dalawang ito. Tuwang-tuwa naman si Mr. Che at tinawag si Baiwu. Napakahirap ng trabaho mo. Lahat ng ito ay dahil sa'yo, lubos akong nagpapasalamat. Nagpaka-humble si Baiwu, hahaha. Maliit na bagay lang ito. Nakita kong may problema ka, kaya dapat lang natulungan kita. Bukod pa riyan, responsibilidad natin na alisin ang mga peke at panatilihin ang totoo. At hindi natin dapat hayaang kumalat ito para lokohin ang iba. Nag-abot si Mr. Che ng isang calling card kay Baiwu. Narito ang aking personal na calling card. Sa susunod na may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Basta kaya ko, gagawin ko. Magiging magkapamilya tayo. Kinuha ni Baiwu ang business card ni Mr. Che. Karangalan ko na matulungan ka, at aasahan ko ang tulong mo sa hinaharap. Maraming salamat sa iyo. Sa isip ni Baiwu, sa wakas. May isang malaking tao na susuporta sa akin ngayon. Naisip niya ang mga nangyari. Paglabas ng 50 milyong yuan para sa Duo Swords, 10 milyong yuan para sa serbisyo ng fortune telling, naging kaibigan ko pa si Oldman Che, at nasira ko pa ang jar na nagkakahalaga ng 1.3 bilyon. Itinaas ni Baiwu ang kanyang kamay sa tagumpay na natamasa niya ngayon araw. Ang saya nito. Ang susunod na hakbang ay tulungan si Fatty Wang sa negosyo niya. Bukas ng umaga, isasagawa ko lahat ng ito ng sabay-sabay. Kinabukasan, mabilis na nagmamaneho si Baiwu. Habang nasa daan, iniisip niya si Mr. Wang. Siguraduhin kong makuha ang mga kayamanan ko ngayong araw. Naging kaibigan ko na si Mr. Che, kaya oras na para tulungan ko naman si Fatty Wang sa kanyang sitwasyon. Ibabahagi ko ang milyon mula sa benta ng Duo Sword sa kanya. Ngumiti si Baiwu ng sobra. Tingnan natin kung tatanggihan pa niya ako. Dito ko muna tatapusin mga kapilinots, at kung nagustuhan nyo ang aking manhwa recap ay paki-subscribe naman po at paki-click na din po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bago kong upload. Maraming salamat po. Tuldok.